Maraming salamat mga boss sa pagsubaybay sa buhay ni Harvey York, God bless po sa inyong lahat. Kabanata 373. Malinaw na nalito ang lahat nang makita nila ang pangalan sa phone ni Harvey York. Ang pangalang nakalabas ay, "Old but Dishonest," sa phone screen ni Harvey. Tumawa si Jensen Carlson matapos makita ang pangalan. Sa tingin mo ba papatunayan ang pagtawag sa isang random number na talagang tumatawag ka kay Oscar Armstrong? Siyempre hindi. Bakit ka pa rin nagpapakitang gilas? Ngumiti si Harvey. Hindi ako tulad mo, nagdial ng isang random number at sinabing si Senior Armstrong iyon. Itong tinawagan ko ang tamang number. Sa kalagitnaan ng pagsasalita ni Harvey, ilang sandaling nagtot ang phone niya. Malinaw na binabaan siya ng taong nasa kabilang linya ng phone. Hindi naka-imek si Harvey. Anak na pating. Pinabaan niya ako. Nanigas si Jensen matapos makita ito at pagkatapos ay tumawa pagkabalik ng kanyang diwa. Hindi ba sinabi mong tama ang numero mo? Bakit ka binabaan pala? Huwag mong sabihin sa aking masama ang mood ni Senior Armstrong sa kabilang linya at binabaan ka dahil doon. Tingnan mo ang oras natin ngayon. Alas 9 na ng gabi dito, pero alas 11 na ng gabi sa Australia. Malamang ay nagpapahinga na si Senior Armstrong ngayon. Huwag mong sabihin sa akin na peke ang number mo. Kahit tunay iyan, imposibleng sumagot siya. Harvey, hayaan mong bigyan kita ng leksyon ngayon. Dahil hindi ka galing sa aking medical field at walang alam tungkol dito, tumigil ka na sa pagngawnghaw tulad ng ginawa mo ngayon. Tungkol sa nangyari ngayon, dahil gusto ng teacher ko na humingi ka ng paumanhin sa mga dyaryo, kakalimutan ko itong insidenteng ito. Pero mula ngayon, hindi ka welcome sa medical seminar ko. Kaya pakiusap, bilasan mo, magmadali ka na at lumayas. Narinig mo iyan, bata? May nakaturo kay Harvey. Layas. Ugali ni Dr. Carlson na hindi masyadong seryosohin ang mga bagay-bagay. Kung ako iyon, paluluhurin kita at humingi ng paumanhin. Malamig na sinabi ni Gregory Clark, "Ella, anong klaseng mga tao ang kilala mo?" Sinabi ko sa inyo noon, kung magtatrabaho ka sa Provincial People's Hospital, puno ng mga mapanlinlang na tao ang isang lugar na kasing liit nito. Pinabalaan kita. Mas mabuti pang huwag ka nang makipag-ugnayan sa taong ito. Kung hindi, kailangan kitang e-expel. Teacher, huminahon ka sana. Huwag kang magalit sa akin at sa kasama ko. Nagpanik si Ella Graves, nagmadali siyang pumunta kay Gregory Clark. Isa lamang amateur ang kaibigan ko, hindi niya alam ang mga bagay na ito. Huwag ka sanang magalit, Teacher at Senior Carlson, humihingi ako ng paumanhin sa ngalan niya, ililibre ko kayo ng pagkain paglaon. Yumuko si Ella kay Jensen bilang tanda ng paghingi ng tawad. Lumapit si Harvey at agad pinatigil si Ella na gawin ito. Jensen Carlson, alam na alam mong ninakaw mo ang mga research results ni Senior Armstrong. Kasing lamig ng yelo ang ekspresyon ni Harvey. Nasa ibang bansa si Senior Armstrong, at hindi siya patay. Malalaman niya ang nangyari kalaunan. Nag-snap si Jensen at pagkatapos ay tumingin ng masama kay Harvey. Harvey, mag-iingat ka sa mga sinasabi mo. Naging magalang ako sa iyo. Tumigil ako sa pagpapaako sa iyo, mas malaking responsibilidad dahil ang junior ko, si Ella, ay nirespeto ako. Ang kapal ng mukha mong magsalita ng ganito ngayon. Hindi mo pa rin alam kung may ginagawa kang mali. May manners ka ba? Handa na akong kalimutan ang lahat ng ito. Talagang gusto mong magmukhang malala ang mga bagay-bagay. Sa puntong iyon, hindi ka lang hihingi ng tawad sa mga dyaryo. Pagdating ng panahong iyon, pagbabayarin kita sa pagsira sa reputasyon ko. Kaya mo bang bayaran iyon? Kung titingnan kung gaano ka nakakaawang tingnan, nagdududa ako. Kasabay nito, dinuro ng lahat si Harvey, kinagalitan siya. Hindi nakapag-aral ang batang ito. Itatapon niya ang kanyang kahihiyan para lamang sumikat. Nasaan ang mga manners niya? Paanong nakadalo ang isang taong katulad nito sa isang exclusive event? Sinabi ko sa iyo, Director Carlson, ay hindi mo dapat siya pinakawalan ng ganoon lang, dapat turuan ng malaking leksyon ang isang taong tulad nito. Biglang nagring ang phone ni Harvey York.
Isang video call request ang nag-pop sa screen. Kabanata 374. Ipinakita ng screen ang pangalang, Old But Dishonest. Muli, ito ang pangalang tinawagan ni Harvey York. Casual na sinagot ni Harvey ang tawag, matagumpay na nakakonekta agad ang video call. Isang matandang lalaki ang lumitaw sa kabilang panig ng screen. Mukha siyang payat at masigla, ngunit may dala siyang isang matalinong aura sa kanya na mayroong malawak na kaalaman. Mukhang kagigising lang niya, nakasuot pa rin siya ng kanyang pijama. Ganoon pa man nagbigay siya ng ekspresyong puno siya ng sigla. Diyos ko! Ito si ang Grandmaster ng Country Age. Ang Diyos ng medical field. Si Oscar Armstrong. Si Senior Oscar Armstrong. Rinig ang paghingal ng lahat matapos tumingin sa screen ng phone ni Harvey, lahat sila ay naguluhan. Ito talaga si Senior Oscar Armstrong. Naalala ko siya na meron siyang nunal sa noo, totoo nga siya. May isang tao sa madla na bumulong sa kanyang sarili, ngunit sa sandaling ito ay malakas iyon na parang kulog. Nagkakagulo ang mga tao. Paanong ang walang kabuluhang taong ito na lumabas kung saan ay nakontak si Senior Armstrong? Nilinlang ba sila ng kanilang mga mata? Ilang mga tao ang sinampal ang kanilang sarili para makita kung nanaginip ba sila? Tiniyak na masakit para maramdaman nila ang sarili nilang mga sampal na hindi sila tulog at nanaginip. Nanigas si Jensen Carlson. Mukhang kumagat siya ng tae na matigas, talagang nakakadiri. Hindi napansin ni Gregory Clark ang ekspresyon ni Jensen, at hindi namalayang lumapit sa screen ng phone ni Harvey. Senior Armstrong, ako ito, si Gregory. Naaalala ninyo ba ako? Si Senior Armstrong sa kabilang linya ng video call ay tiningnan si Gregory mula ulo hanggang paa at matagal na nag-isip. Kilala kita. Naalala ko noong mga 20 taon na ang nakararaan nang magbigay ako ng mga leksyon sa Medical University of Country Age. Dumalo kayo sa ilan sa mga leksyon ko, at nagtanong sa akin ng konti. Nasa rurok ka pa ng buhay mo noon, mukhang mas naging matalino ka din. Mukhang nakikipagkamustahan si Senior Armstrong sa isang luma niyang kaibigan. Magalang na sinabi ni Gregory, hindi. Paano ako maihahambing sa inyo? Ikaw ang tunay na senior sa medical field. Nagduda ang mga eksperto at iskolar nang sabihin niya ang mga salitang iyon. Sa sandaling ito, hiyang-hiya sila na magsalita. Tila ang matandang lalaki sa video call ay talagang si Oscar Armstrong, kung titingnan kung paano kumilos si Gregory. Kung hindi naisip ng matandang lalaki kung sino si Gregory, masasabi niya agad. Kung bakit dinala ni Gregory ang nakaraan, isa itong pagsubok para makita ang lalaki sa kabilang linya ay ang tunay ng si Oscar Armstrong, di ba? Wala silang pagdududa sa sandaling iyon na ang matandang lalaki sa video call ay talagang si Senior Armstrong. Parang marami pang tanong si Gregory, pero pinutol siya ni Senior Armstrong at naguguluhan siyang nagtanong, hindi ba't phone number ito ni Harvey? Bakit ikaw ang sumagot ng tawag? Siguro lumalabo na ang mata ko at mali ang basa ko sa number. Ibababa na sana ni Senior Armstrong ang phone noong nagsasalita siya. Sa sandaling ito, itinuro ni Harvey ang camera papunta sa kanyang sarili at ngumiti. Hoy tanda, hindi ba't 5 taon na ang nakalipas? Mukhang bumabata ka habang lalong humahaba ang iyong buhay. Nagulat ang lahat matapos marinig ang tono ni Harvey sa pakikipag-usap kay Senior Armstrong. Ano ang tawag lang niya kay Senior Armstrong? Tanda. Handa ng sunggaban ng mga tao si Harvey York sa kawalan ng galang kay Senior Armstrong. Ngunit sa sandaling iyon, ngumiti si Senior Armstrong. Oh Harvey, 5 taon na mula nang tawagan mo ako. Talaga bang marami kang opinyon tungkol sa akin? Iniling ko lang sa iyo na maging grandson-in-law ko noon. Ayos lang natanggihan mo ako, pero iyong hindi mo ako kausapin sa ganitong kahabang panahon. Parang labis na iyon ah. Walang imik si Harvey. Tanda, 10 taong gulang pa lang ang apo ninyo. Kahit hindi mo kailangang magbigay ng respeto, may dignidad pa rin akong pinoprotektahan, alam mo. 15 taong gulang na ngayon si Munting Holly, pwede na siyang mag-asawa pagkaraan ng ilang taon. Hindi ba oras na para pag-isipan mo ito? Tanda, kung patuloy mong pag-uusapan ito,
Ibababa ko ang telepono. Kasing dilim ng gabi ang mukha ni Harvey. Nakatingin ang lahat, paano kung iisipin nilang manyak ako? Sa katunayan, nakatingin ang lahat kay Harvey na parang isa siyang multo. Ang grandson-in-law, na tinitingala ni Senior Armstrong. Ang lalaking nakatayo rito. Karapat-dapat ba siya? Anong nangyayari? Kabanata 375. Lumaki ang mga mata ng madla at bumagsak ang kanilang mga panga, at hindi makapagsalita ng kahit anong salita. Sumabog ang isipan ni Jensen Carlson at dahan-daang siyang namanhid at hindi maigalaw ang mga paa at kamay niya. Anong nangyayari? Hindi lang kilala ng Harvey York na ito si Senior Oscar Armstrong, ngunit kinakausap niya siya na parang magkaibigan sila sa kabila ng kanilang edad. Bago bumalik ang diwa ng mga tao, tumawa si Senior Armstrong. "Alright, Harvey. Bisitahin mo ako anumang oras, alam mong lagi kang welcome dito. Tama na ang kamustahan, anong sadya mo sa pagtawag sa akin ng ganito kalid?" Malinaw na matalino rin si Senior Armstrong. Marahil ay may mahalagang pakay si Harvey para biglaan siyang tawagan. Nagkamustahan lang sila noon, ngayon ay dumiretso na sila main topic. Hindi nagsayang ng oras si Harvey at binuksan ang mga dokumentong hawak niya, pagkatapos ay itinutok sa camera. Pagkaraan ng ilang minuto, nalito si Senior Armstrong. "Harvey, bakit nasa iyo ang mga dokumento ng research project? Kinausap mo ako tungkol dito dati, di ba?" Sabi ni Harvey. "Tama. Ngunit pagkatapos ng deduction ko, nakumpirma kong walang feasibility ang research project na ito. Kung gagawin natin ito sa tunay na sitwasyon, may malaking tsansang mas-suffocate ang severely ill na pasyente, na pwedeng maging sanhi ng kamatayan. Kaya nga tinago ko ang mga dokumento 5 taon na ang nakararaan." "Pero Harvey, saan mo nahukay ang mga dokumentong ito?" "Kung tama ang naalala ko, tinago ko ang mga dokumento sa isang research facility sa Buckwood, pero mahigit 5 taon na akong hindi pumunta doon." Nabahala si Senior Armstrong. Hindi niya naisip na ang mga project documents na inabandonan niya ay mapupunta sa mga kamay ni Harvey. "Tanda, sinong nagbigay sa iyo ng research facility? Sino ang in charge nito ngayon?" Pag-iisipan ko. Palagay ko isang lalaki iyon mula sa Buckwood na nagmula sa isang medical family na may apelyido na Carlson, binigay niya sa akin ang pasilidad. Pero nang umalis ako ng Buckwood, binalik ko ang pasilidad. "Alright, huwag na nating pag-usapan ito. Harvey, saan mo man nakuha ang mga dokumentong iyan, kailangang sirain iyan kaagad. Isa iyang failed research. Magkakamali pa ng pag-unawa ang mga tao, hindi ito dapat isa publiko." Sinabi ni Senior Armstrong na may seryosong mukha. "Hindi dapat haluan ng biro ang medical field. Huwag kang mag-alala, kukuha ako ng mga taong sisira agad sa mga ito." Bahagyang ngumiti si Harvey. "Isa pang tanong, may nakilala ako kamakailan na isang kaibigang nagngangalang Jensen Carlson. Sinabi niya na nasa pangangalaga mo siya." "Jensen Carlson?" Tila nalilito si Senior Armstrong. "Hindi ko siya kilala. Harvey, maraming insidenteng ginamit ang pangalan ko para manloko. Mag-ingat ka, huwag kang magpaloko. Tawagan mo lang ako kung may mangyari. Tatandaan ko iyan. Magpahinga ka na, iiwan na kita sa ngayon." Hindi nagtagal ay ibinaba kaagad ang phone pagkatapos nyon. Lumingon si Harvey. Nanginig ang mga tao. Nakatingin sila kay Harvey na parang isa siyang halimaw. Tiningnan ni Ella Graves si Harvey na puno ng respeto at paghanga. Anong klaseng lalaki siya? Ginawa niyang parang hindi malaking bagay ang pakikipag-usap kay Senior Armstrong. Maging ang higanti sa mga lalaki sa medical field, si Gregory Clark, ay kinailangang maging magalang sa kanya. Anong mga kwalifikasyon niya? Talagang kasing hiwaga ng lalaking ito na parang isang malalim na dagat na di maintindihang kalaliman. Malamig na tumingin si Harvey kay Jensen. "Narinig mo si Senior Armstrong, kailangang sirain ang mga dokumento. Hindi ito dapat isa publiko para hindi magkamali ng pag-unawa ang lahat. At sa iyo sa pagnanakaw mo ng mga dokumento ni Senior Armstrong. Humingi ka ng paumanhin sa mga dyaryo. Kung hindi, hindi ko alam ang mga mangyayari sa iyo. Ako.
Namutla ang mukha ni Jensen na parang maltong bakla, at walang tigil sa panginginig ang kanyang mga kamay. Ginamit niya ang kanyang awtoridad na mamahala sa research facility ni Sr. Armstrong para nakawin ang mga research documents. Akala niyang makukuha niya ang mga dokumento nang walang makakaalam. Narinig pa niyang pinutol na ni Sr. Armstrong ang pakikipag-ugnayan niya sa lahat. Iyon ang dahilan kung bakit kinuha niya ang mga research documents at nilathala ito. Hindi niya naisip na direkta siyang ibubunyag ni Harvey. Sa harap ng testimonya ni Sr. Armstrong, wala siyang paraan para pasinungalingan ito. Ang mga eksperto at iskolar na naroon ay tiningnan ng malamig si Jensen. Isa itong academic fraud. Nakakahiya. Pati si Gregory Clark ay hindi makapaniwala sa ginawa ng kanyang estudyante, nanlamig siya sa mga pangyayari. Magaling ang binatang ito, isa siyang henyo sa mga bagay-bagay, kung iisipin isa lang siyang ordinaryong outsider, pero may malakas na impluwensya ang taong ito. Harvey York, salamat sa iyo, at naliwanagan ako. Sa mga bagay na ito, Jensen Carlson, isang malaking pagkakamali ang ginawa mo. Sa larangan ng medical ethics, humingi ka ng tawad sa lahat, lalo na kay Ginoong Harvey York. Nang inig si Jensen sa sandaling ito, at tila gustong humiwalay ng kanyang kaluluwa sa mga oras na ito.